Noong mga panahong di pa ako nakakabili ng sasakyan, isa talaga to sa dream car ko, Nedicest. Paano ba naman sa price point niya, bukod sa nakakabali niya sa leg sa pagkapogi, siksik at umaapaw pa sa specs and features para sa price point niya. Silipin natin ngayong araw itong Geely Coolray SE. Tara! Sa front looks pa lang, Nedicest, the car speaks for itself. Napaka-pogi talaga. Nagustuhan ko tong attention nila to details. So, parang may mga carbon-like material dito sa magkabilang gilid. Tapos, sobrang elegante sa akin ng kanilang pinaka-emblem ng Geely. And then, wala na akong nakikitang mga chrome accent dito. Puro mga piano black plastic na lang. Tapos, kapag SE, makikita mo, meron pa ditong dalawang natatangi na kulay red. Ayan, no? Body color siya dito sa dalawang parang grills niya. And then, meron din ako nakikitang camera dito. Kasi, mamaya may 360 na siya. Papakita ko sa inyo. Tapos, naka-LED na rin yung kanyang mga ilaw. Meron din tayong projector lamps dito. Ayan, naka-daytime running light. By the way, yung mga ilaw yan, Nedicest, nakita ko, meron din pala tayong Geely na nakasulat to. Full LED, pati na din doon sa tail light. May mga small details na yan. May counts talaga yan. Pagdating naman sa side profile, Nedicest, litaw na litaw yung pagka-sporty niya despite na crossover tong isang to, ha. Kasi kitang-kita nyo, pwede siyang pang-adventure dahil dito sa roof rail na to. Tapos, yung kanyang pinaka-side mirror, parang sa mga motor, may carbon-like material din dito. Repeater at saka may camera. Siyempre, pansinin yung kanyang Continental na mga gulong at 18s na po yan, ha. Tignan nyo kung gaano kapogi itong black mugs, oh. Napaka-slick ng datingan. And then, dito sa kanyang side seal, meron pang details dito. Sobrang sporty niya ang tignan, lalo na pag nakita nyo sa personal. And of course, keyless entry na din po siya. Ito yung susi nyo. Napaka-elegante. Hawakan ko lang yung door handles niya, bubukas na siya. At pwede na akong pumasok sa loob. Hindi ka rin matatakot sa mga lubakan dahil napakataas ang ground clearance yan. Nasa around 192 mm. And then dito mo rin makikita yung kanyang gas tank. And of course, wala ka na makikita ang susi dyan. Di-unlock lang siya sa loob. 45 liters naman para sa kanyang gas tank. Full pack hanggang dito sa likod yung pagkapogi niya, Nedicest. Hindi nga ako makapaniwala na stock tong nire-review natin from Kasay. Kasi parang aftermarket na yung mga details niya. Napakapogi na itong spoiler niya dito sa likod. And meron din po siyang S na nakasulat dito. May stamp lamp sa itaas, may reflector sa ilalim. Tapos, kung mapapansin ninyo, naka-dual exhaust siya. Tapos may mga tail finishers pa. Ayan, oh, dala-dalawa yung tambucho magkabila. Gano'ng ka-sporty ang isang yon. Nagustuhan ko rin itong details nila dito sa magkabila ilalim. Tapos, may mga sensors din dito. And may wipers. Pagdating naman sa kanilang tail light, nagustuhan ko yung minimalist approach nila dito. Pero, isang buong haba itong nakasulat na Geely dito. And of course, we have our Coolray badge here and Geely badge naman dito. At ang maganda sa kanya, Nedicest, naka-power tailgate na rin po tayo. Isang pindot lang, kusa na siyang bubukas. Galing, di ba? Wow. And syempre, para sa mga mahilig magkarga dyan, 330 liters yung pwede nyong i-expect na storage niya sa likod. Nagustuhan ko dito, Nedicest, bukod sa assist light, meron ako nakikitang dalawang organizer dito. Ayan, no? Di ba? Yung iba, bumibili pa nito, pero dito sa Coolray, built-in na siya. Tapos, meron din tayong, of course, tire repair kit dito. And meron din siyang spare tire na donut type sa loob. Nagustuhan ka rin na meron na siyang built-in na tunog, Nedicest, para hindi naman kitang-kita dito sa bintana yung mga gamit na nakalagay dito, lalo na kung may importante, di ba? Nadadagdagan pa yung kanyang storage kapag tinupi mo yung mga seats dito sa second row. Napakadali lang niyang itupi, oh. So may extra storage ka na dito ngayon, lalo na kung naglilipat kayo ng bahay o kaya may business kayo. Pwedeng-pwede din tong si Coolray. Stig, di ba? Syempre, pati pagsara niyan, power tailgate na din. Galing. Syempre, hindi pa doon natatapos, Nedicest, yung pagkaganda niya. Kung maganda sa labas, parang mas maganda pa nga dito sa loob, eh. Una ko napansin, pagpasok ko, etong napaka-seamless niya na bukasan ng pinto. Para lang siyang may isang grab bar dito, na akala mo kapitan lang, pero dito mo na rin pala bubuksan yung pintuan niya. Tapos, bumungad sa akin, hinahanap ko yung shifter knob niya, para na din siyang mouse. Sasakyan na sasakyan pa rin yung pakaramdam, pero napaka-elegante nung kanyang knob dito. So, dito mo babaguhin kung naka-park ka, drive mode, reverse, etc. And then, kung hahanapin mo naman kung saan mo pwede ilagay dito yung smartphone mo, actually pwede dito. Pero, kung meron kang passenger, meron pa dito sa ilalim. Ayan, no? At dito mo rin makikita yung kanyang mga charging ports. Kabilaan yan. 12 volts power outlet para sa driver and para sa passenger. And of course, syempre, push start na din siya. Dito lang yan, no? Syempre, di pa dyan natatapos yan, Nedicents. Ang pinaka main event dito sa loob ay yung kanyang sunroof. Buksan natin. Grabe, oh. One touch lang, all the way there, bubukas na siya. Pero pwede mo rin, of course, kalahati lang kung gusto mo. Kung nanganganditato ka o kaya paparada ka, or let's say, nasa maganda kayong lugar, pwede mo din buksan itong kanyang glass roof.
And syempre, pati yung aking seat, naka-power adjust na rin yan, no? So, adjust ko palikod. Pwede na ako sumilip dito sa taas. Hi, guys! O, diba? O, pwede mo na i-enjoy yung view. Syempre, hindi yung driver, no? Yung passenger lang. Ganda, diba? Mag-enjoy ka din dito sa loob na design kasi napaka-elegante niya. Kung makikita nyo, para siyang naka-aftermarket na. Yung leather niya and yung mga stitches, oh. They really pay attention to details talaga. Hindi pa dyan natatapos yan. Pati dito, soft touches yan, no? Naka-leather tayo. And then, may wood-like material din sila dito. At ang maganda pa dyan, yung wood-like material na yan, umiilaw, may ambient lights. And of course, ita-test drive natin yan mamaya at makikita ninyo yung iba pang magaganda niyang katangian kapag tinest drive na, kagaya ng cruise control. And for safety feature, punong-puno din to with 6 airbags. Kasama na din syempre at dami na rin yung mga nasa likod para sa kanilang side curtain airbags. Etong aking center armrest dito, syempre may cubby holes din yan, no? Pwede lagyan ng storage. Tapos may dalawang cup holders dito. At sino ba naman hindi mamamangha dahil ngayon lang ako nakakita ng sasakyan na merong extra grab bar dito, oh. Tapos wood touches din dito. At wala din siya masyadong piano black plastic dito sa mga mahahawakan natin. Maganda yon para iwas tayo sa fingerprints. And of course, may glove compartment din tayo dito with assist light. Ayan, no? Diba? May assist light pa. May reading lights din pala dito. LED na yan lahat. Pwede mo rin siyang i-auto na kapag nakabukas yung pinto, nakabukas din yung read lights mo dyan. And then, yung ating namang vanity mirror, meron ding ilaw para dito sa ating sun visors. At nabubuksan pa to para sa sunglass holders. Oh. May grab bar din pala ako dito para sa driver. 4 yan. Pati yung mga angkas nyo, may grab bar lahat na hydraulic. At malamig din ang aircon niya. Dito naman tayo sa passenger seat niya sa likod na DCS. Meron tayong center armrest dito na may cup holders. And syempre, napakasarap umupo kasi nga leather seat siya. Oh. Naka-synthetic leather tayo. And kasyang-kasya easily yung 3 pasahero dito dahil napakaliit lang ng kanyang center tunnel. Tapos, meron pa siyang charging port dito. Isa lang yung charging port na, pero okay na yun kaysa wala. Wala lang tayong aircon vents dito, pero may lalagyanan ng phone dito. Oh, di ba? And of course, pati yung inyong passenger mag-e-enjoy sa inyong sunroof dahil hagip na hagip sila dito. But not so much na maaarawan sila masyado. So, hanggang dito lang yung pinaka-sunroof natin. And meron din siyang reading lights para sa passenger. Hindi lang ako nakakita ng ganito. Ayan, no? Meron din tayong parang sabitan ng hanger dito. Kung meron kayong mga dala na bawal magusot. Dito sa kanyang boat na grab bars. And of course, meron din tayong pockets dito sa likuran ng upuan ng front row. Tapos, parang halos Bose-like yung naririnig kong sound ng speakers niya, Nedicens. Napakaganda ng tunog. Sampulan natin. Tapos, meron pa siyang feature, papakita ko. So, pwede niyong baguhin, Nedicens, kung saan lang naririnig yung speaker. Let's say, sa driver lang, pwedeng sa katabing pasahero mo lang, or pwedeng sa back seat, back passengers, pwedeng left or right. Para kung halimbawa, natutulog yung nasa likod mo, pwedeng ang sound trip lang is yung driver. So, sampulan natin, ha. Sa driver lang, sa pasahero, sa likod. O, diba? So, napakaganda ng feature na yun, Nedicens. Kung may gusto magpahinga, wag mo siyang lagyan ng sound para makatulog na mahimbing. Naka-power windows na pala to lahat. Pati yung passenger sa likod, itong driver. Sa mga natatakot sa power window kasi baka maipit yung anak ninyo, meron siyang anti-pinch or anti-ipit. So, halimbawa, nandito yung kamay ko. Tingnan natin kung maiipit. O, diba? Bumalik siya. So, hindi siya maiipit kasi kusa siyang babalik sa ibaba. Sa mga doubtful naman, Nedicens, na kapag ka leather seats, mainit yan kapag naarawan. Well, may ventilations po yung mga seats niya. Pwede niyong palamigin. May configuration siya dito para hindi mapaso yung puwet nyo kapag ka nababad sa init yung sasakyan ninyo. Pati na rin yung passenger nyo meron, ha. Meron din pala siyang paddle shifter dito, Nedicens. Kanya naman adjustment para sa steering wheel ay both telescopic and tilt adjustment. Pansin ko lang din pala dito sa pintuan niya, Nedicens. Magaan siyang buksan, pero yung quality nandun pa rin. Kasi mabigat yung pintuan, hindi ka mahihirapang buksan. Kasi ang gaan lang niyang buksan, no? Pero yung pinaka-weight ng pintuan, alam mo na maganda yung quality. So, let's pop the hood. Uy, linis, Ang linis ng engine bay niya, Nedicens, oh. Under the hood, Nedicens, meron tayo dito G-Power 1.5 liters na engine na 3-cylinder pero turbocharged na siya with dual VVT. 1,477cc to be exact with a maximum power of 177 HP at 5,500 RPM and a maximum torque of 255 Nm at 1,500 to 4,000 RPM dahil syempre may sports mode pa nga siya. Sa transmission naman, meron tayong 7-speed na wet dual clutch transmission. And of course, Euro 5 compliant na rin po ito. So yan, Nedicens, tara! It's time for test drive. Tara, test drive na natin siya.
Ooh. So yan, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, right off the bat, pagkasakay mo sa kanya, para siyang merong mahabang tablet dito, yung pinaka-infotainment niya. Fully digital na rin yung meter panel niya. Itong kanyang pinaka-shifter knob, meron siyang pindutan dito for park. Ipindutin mo lang siya. So coming from any drive mode, pag pinindot mo lang to, mag-auto park na siya. So, meron din siyang 360. Ayan o. So sa mga newbie, pagka may mga gatar-gatar dyan na nakakailang or hindi mo pa tansya kung gaano ka lapad yung sakyan mo, pwedeng makita dito sa 360 niya. May auto park din siya na reliable, no? So kapag hindi ka marunong mag-parallel parking, pwedeng dito mo na siya i-auto park. Meron din pala siyang remote engine start. So pwede mo na siyang palamigin kung nasa labas ka. Ang gaan ng manibela. Tsaka leather wrap na rin yung steering wheel niya eh. Kaya sarap sa pakaramdam ng touches niya. Yung bigat ng manibela niya, sapat lang. Magaan siya, pero alam mo yung parang may somehow weighted siya para ramdam mo pa rin yung lapat mo sa kalsada. Hindi siya yung sobrang gaan na parang halos wala ka nang dinadrive. So currently ay naka comfort mode ako, diba? Bawat liko, kikita ko yung kalsada ko. Ang accurate ng kanyang steering wheel, no? Di ka mag-aalangan na mag-take ng ganitong mga curves. Dahil crossover nga siya. Isa to sa mga pinaka-komportableng sasakyan na mamamaneho ninyo. Pero malakas siya, comfort mode pa lang to, pero yung for everyday na kailangan mong lakas. Pindutin ko lang sports. Yan. Yun. Instant ah. Wow. Ang smooth ng ano niya, nung gearing niya, halos di mo nararamdaman. Tsaka yung mga mahilig sa mga manual transmission, tapos gusto niyo yung may iwan ulo factor. May launch, kumbaga. Grabe, ang smooth. Ang smooth ng engine niya. Parang yung pakaramdam niya, hindi nahihirapan. Ayan. Ang lakas, oh. Konting ano mo lang. So, eco mode naman. Try natin. Pwede kayong eco mode lang kung beginners kayo. Kasi, ang lakas din pag sports mode. Konting tapak mo lang, tumatalon na, no? Sa eco mode naman, mabait lang siya para mas makatipid tayo sa gasolina. Pero, pwede namang sports. Ito, kagaya nito. Yun, oh. Ang bilis umakyat ng 100, oh. Sabi ni sir, parang 6 to 7 seconds, 100 na agad. Grabe. Pero napaka-stable niya na kahit tipong umaangat na yung speed mo, hindi mo siya nararamdaman na sobrang bilis mo na. Yung manibela niya kasi parang nag-a-adjust eh, para mas maging stable ka. At hindi siya yung likot at mataranta ka na ang bilis mo na, tas ang lambot pa din. Parang medyo nag-i-stiff siya ng konti. Minimal lang din yung body roll niya sa mga sharp curve. So, okay na. Of course, alalay lang. Yung matatansya agad ng katawan mo, yung mga biglang liko. Mga magulatang sharp curve dyan. Sarap. Chill lang. Kung gusto mo ng everyday car, pwedeng-pwede to. And pag long ride, halatang-halata mo na talaga mapapasarap ka magmaneho dito. Walang pagod, no? Lalo na sa atin ngayon, matraffic, automatic, walang pagod. Masarap yung maneho, no? Wow. Ito. Yun, no? Kita ko yung gutter kung sasabit ba ako. Ayan kasi yung problema, lalong-lalo na ako nung bago pa lang ako. Yung mga gutter, ang hirap niyang tansyahin. So, yun nga, dahil na-mention ko kanina na medyo mataas na yung ground clearance niya. Bukod doon, nakitang-kita mo na siya. Meron ka pang assist dito na 360 camera. At ang gusto kong feature niya talaga yung parking eh. Napaka-useful niya, lalo na sa mga baguhan na driver. So, sa mga nagtatanong netizens, you can expect around 12 to 15 kilometers per liter. Lalo na sa city driving. Pwede naman maging mas matipid pa yung makuha ninyo, lalo na kung naka-eco mode lang kayo and medyo mas open yung kalsada at hindi naman kayo masyadong nata-traffic. Pero yung power niya, sapat na sapat. Kaya yung legendary na tanong, kaya ba nitong umakyat sa Baguio? Kayang-kaya. 4 kami dito sa sasakyan. Pero hindi mo nararamdaman na nahihirapan yung iyong Cool Ray. Cool lang talaga siya. Panindigan niya yung pangalan niya. Bukod sa cool na yung looks, chill lang din siya i-drive. So, suspension niya, maganda rin siya for type of road na meron tayo dito sa Pinas. Hindi siya super stiff na maaalog-alog ka. Pero hindi naman siya OA na parang gaganon-ganon kayo masyado. So, syempre, iba pa rin kapag na-testing natin sa super off-road na. So far, sarap naman yung suspension niya. Comfortable naman. Tsaka yung overtaking power niya, especially ito uphill, hindi ka mag-hesitate na mag-overtake. Halimbawa, may mga ganyan mababagal na truck. Pwede mo yung i-overtake kahit puno pa kayo. Sa tansya ko, yung ganitong klaseng power output, kahit na may karga pa tayo dyang mga gamit kapag mag-outing tayo, kayang-kaya niya pa rin eh. Magkakaroon ka pa rin ng enough space for overtaking. Siyempre, kung gusto niya pang mas maliwanag pa, pwede natin buksan. Sheesh!
Di ba? Pwede kayo mag-stargazing. Lalo na pag gabi, oh. O, di ba? Mas maliwanag na sa loob. Siyempre, order tayo ng kape, no? May pride of ownership ka. Ganda ng sasakyan mo, eh. Feel na feel mo ngayon pag umorder ka, di ba? Wala pang tint. Order nga ako na isang, venti. Wow! Ang sosyal. Nakalingunin siya, eh. Pansinin talaga, eh. Kahit ako before talaga, honestly, nung puro motor pa lang yung test drive ko. Ito talaga isa sa mga sasakyan na pagka nakakasalubong ko sa kalsada, puging-pugi ako. Basok ba sa gutter? 360 natin. O yun. Ang gusto nyo? Ang ganda ng car natin, ha? 360 mo kung di mo kita. Ito dito gamit na gamit, eh, oh. Nakakailang yung mga ganito kasi sikip. Dahil naka 360 tayo, kita natin kung babangga ba tayo o hindi. Pag sumabit ka pa dito, ewan ko na lang talaga. Ikaw na talaga may sabit. O, pwede mo ilagay dito yung Starbucks mo. Kasyang-kasya, oh. May cup holder din dun sa likod. O, diba? Si Sir, shout out. Ito talaga, may re-recommend ko. Iwas sabit. Siyempre, lalo na kung bagong-bago yung sasakyan mo, diba? Alagang-alaga ka dyan. Super useful niyan, yung 360 na yan. Oh, hello, Sir. Wash out ating mga netizens na nakamotor. Susunod may mga netizens na tayo naka-car. Uy, mababait ang tao dito sa Eton. Pinapatawid tayo. Tulang tayo saglit dito sa lilim. Tapos tingnan mo, papakita ko lang to saglit. Galing tayo sa drive mode, pwede mo siyang pindutin lang. Ito mismo, diba? Wala siyang conventional na park brake, button lang. Automatic, naka-park ka na. Ang sarap ng buhay mo. May spoiled ka talaga dito sa Coolray, netizens. Magsiset yung standard ninyo na kapag lumipat kayo sa sasakyan na walang ganyang feature, wala na, maninibago na kayo. Sip-sipin natin tong ating, syempre, social climber tayo. Coolray kasi daily drive to, eh. Oh, nabilib na ba kayo sa umaapo na specs and features na itong Geely Coolray SE? Ang kanyang SRP, netizens, ay only 1,299,000 pesos. At kung gusto nyo naman mag-down payment, 68,000 naman ang inyong dapat ihanda. Siyempre, matatagpuan nyo yan dito lang sa Geely, Santa Rosa, Laguna. At pwede nyo hanapin yung ating sales executive na si Sir Lander. And of course, yung kanilang manager na si Miss May. Anong masasabi nyo dito sa Geely Coolray SE, netizens? Nagustuhan nyo ba siya? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.